What's up guys? Roll Trader here. Day 2, Bitcoin. Okay, start na tayo agad. Okay, Bitcoin. Um, Gaya ng sabi natin, meron na siyang bearish. Ano dito, 'di ba? Maalala niyo sa may analysis natin sa day 1. So meron na tayong break dito, ba? So bearish. So nakita niyo nagdire-diretso pa siya pababa, 'di ba? So ngayon, kung hahabol ka, paano yung magiging entry mo dito? Paano yung magiging entry mo dito kung hahabol ka? Ito mga tolo, kasi meron na tayong break ng range low dito. Ito yung range low. So meron na tayong break dyan. So probably magkaroon tayo ng retracement. So mas gusto ko sana kung magkakaroon tayo ng kuha ng high na to, and then tsaka siya magkaroon ng continuation. Hanap lang tayo ng selling sa na pattern sa daily tsaka sa 4 hours, no? Kasi ano na na-hit niya na yung range low eh. So usually pagka ganyan magre-retrace muna. Okay? So hanap lang tayo ng pattern dito na selling. For example, ganitong klase ng pattern. Okay, kaya kinode na natin to ng ganito na may kulay para mabilis natin ma-distinguish yung pattern, ano? So, hindi to yung normal na candlestick mga tol, no? So, meron siyang bar color conditions, mga tol, no? So, hintayin ko siya mag-retrace muna kasi nga nasa low. Okay, nasa range low. Ibig sabihin, kinuha niya na yung liquidity sa low. Uh, ang pangit kasi ng liquidity, no? Parang masyado ng palasak. Kinuha niya na yung low. Ngayon, kailangan niya mag-retrace probably dito sa 50% ng low na yon, or kahit nasa high lang na to. Pag nagpakita na siya ng any sweep ng high sa 4 hours, ito like for example 4 hours, bigyan ko yung example. For example, ganito mga tol, no? Nagpakita siya ng ganito. Natin niyo to may blue, and then nag-sweep siya doon, nag-drop, then probably continuation na yung kasunod mga tol, no? So, yun yung hinahanap ko kay Bitcoin. Ngayon, nasa ano tayo mga tol, nasa resistance. Kung makita mo dito, yan, no? So, kapag ka pumasok yan sa loob, medyo medyo malaking bagsak yan. Bakit? 'Di ba pinakita ko sa inyo yung higher time frame nung nakaraan. So, sa higher time frame, nandito tayo sa monthly high, which is posibleng magkaroon tayo ng drop ng new low. So, ngayon, pumasok na siya pero merong konting bounce kasi nga support yan. So, ngayon, kapag yan, pumasok pa ulit sa loob, then, confirmation na magkakaroon tayo ng new low. Okay? So, malinaw tayo doon. Ganun lang siya kasimple, no? So, from lower time frame to higher time frame analysis natin. Pero, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga tol, titirahin natin siya sa lower time frame kasi gusto natin pumera na ngayon, mamaya, and then possible sa mga susunod na araw. Hindi higher time frame, no? Okay, so hintayin ko lang siya magkaroon ng sweep ng high or possible sell pattern, no? So, same with Ethereum, okay? Sige Ethereum, nasa low na eh. Ito yung low kasi mga tol, ito yung low. So, magre-retrace muna yan. Yun yung nakikita ko dyan. Magre-retrace muna kasi second day pa lang. So, possible, mag-create siya ng high. Magiging ganito itsura niyan. And then yan. Tapos, opening ng range ulit. Magbe-break siya pababa. Okay, so yun yung nakikita natin possible na scenario niyan, no? So, kahit na high lang, high low ganyan, or pwede kasing ganito gawin 'yan. Pwedeng dito siya kumuha, dito siya mag-open ng range niyan. Kapag ganyan ginawa, aangat yan dito. Aangat yan, tapos magre-range. Medyo matatagalan tayo bago mag-set up pa ulit kapag ganun, no? Ang maganda is, umangat na siya muna kasi dito makaka-set up na tayo agad ng sell. Okay? So, yun yung gagawin natin scenario, no? So, yun yung hihintayin natin. Kasi pag andito ka, wala ka rin trade eh. Kasi,
nasa baba ka na. I-short ka eh. So, pwede kang mag-long siguro, kaso against the trend ka. Pwede naman yun. Pwede naman. Lalagay ka lang naman ng stop loss eh. Okay, meron pala akong babaguhin mga tol, no? Kasi marami sa inyo, inaasahan yung trading na babago ng buhay nila, no? Para sa akin, bro, yung trading is gambling talaga. Gambling, kasi na-realize ko, nang sobrang tagal ko na rin nagte-trade, na-realize ko na kapag inasahan mo siya, medyo sasablay ka talaga, no? Tsaka mga tol, dito mo marirealize na kasi kahit na anong galing mo, kahit na anong ganung practice mo, market is market and market is external. So kahit na anong preparation mo, hindi ka tulad sa normal business, hindi ka tulad sa sa employment na kapag ka ginalingan mo, kapag ka inayos mo yung trabaho mo, and you will be rewarded. Hindi ganun sa trading. Trading is external. So, anything external na wala kang control, mahirap. Okay? So, hindi mo siya pwedeng asahan sa future mo. Yeah. Side hustle lang to. Side hustle, gambling for fun. Yun yung gagawin natin. Hindi mo siya gagawing main source of income kasi matatalsikan ganyan, no? So, yun yung binago ko kasi dati talagang parang okay, ito yung babago sa buhay ko, ito yung gagawin ko, and I put pressure doon sa trading na yung trading mismo nag-backfire sa akin. Okay, ay dito ka pala aasa, tirahin kita ngayon, di ba? And sa mga taong tulad yun na pamilyado, provider, tapos araw-araw di makatulog kasi gustong maging successful sa buhay, hindi talaga pwede, no? Kailangan mong gumawa ng career, kailangan mo man ng trabaho, then trading as a side hustle, at possible for fun. Gawin mo lang for fun kasi once na ganun yung ginawa mo, ito gagaan. Ang bigat-bigat sa akin bro ng 2025 kasi nag full-time trader ako, and dun ko na-realize, not good. No, it's not good. But madami kong na-create, madami akong natutunan, and ngayon is gumagawa ako ng robot kung paano ko ite-trade to na ako yung nag-iisip, yung isip ko yung andyan, pero robot yung nagte-trade. Sobrang halos 6 months ko na siyang nagawa kaso hindi talaga eh. Then I realize, grabe yung dedication ko dito, and yung iba ang bilis lang mag-ano ng robot tapos nagwe-fail. Kasi nga hindi nila pinag-iisipan mabuti. Tapos hindi sila yung gumawa, so hindi nila alam kung ano yung mga limitations doon. And it takes time mga bro. It takes time, no? I-share ko yung robot na yun once na tapos na, as in merong result. Pero hanggat walang result, hindi ko yan ibabato para lang sa pera. Yun, itong Solana ay Ethereum. Okay, so check natin sa higher time frame si Ethereum. Si Ethereum, posibleng dito na talaga siya babagsak, no? Nakita niyo meron akong line diyan. 'Di ba? Kasi pwede yung pagbagsakan eh. So posibleng diyan na yung bagsak niyan. Ngayon, ano yung sabi ko last time? Bullish pa siya nung andito eh. Sabi ko, 'di ba, magiging bearish lang 'yan once na kuhain yung low. Nag-close pa siya dun sa low. Then bearish. Then kita niyo yung nangyari the next day. 'Di ba? Bumagsak. Ngayon, nakuha ngayon yung low na. Ito yung low niyan eh. Range low. Nakuha na ngayon. So, ano yung posible mangyari? Magre-retrace mo na yan. So, magre-retrace mo na yan or makikreate ng 3 days of breakout. Kapag may 3 days of breakout, ang kukunin yan yung ilalim, which is etong recent low. So, pag may 3 days of breakout, pag kinuha to, posible mag-bounce ng medyo mataas sa susunod na araw. So, ngayon, mas gugustuhin ko na dito na mag-bounce para makashort na tayo dito, para dire-diretso na sa target natin na new low, which is eto, di ba? Malinaw, no? Kasi, kapag ganun yung ginawa niya, magcha-chop pa yan ng matagal. It will take us 3 days, 4 days bago mag-play. And it's alright, kasi pwede naman natin entryhan yung long. Okay, basta maglalagay ka lang ng stop loss, kasi syempre, against the trend ka, no? Okay, isa yun sa mga natutunan ko rin mga tol, no? Kasi ako dati masyado akong picky. Halimbawa, against the trend, hindi ko siya papasukan. Yun yung pinaka-bullshit na bagay na in-implement ko sa system ko na hanggang ngayon, ang hirap tanggalin. Kasi halimbawa, nakakita ko ng ganun, 3 days of breakout.
So, automatic, para sa akin, babounce yan eh. Kasi, tatlong short andito. So, ngayon, dudurugin niya ng market. Pero nga dahil, ah, bearish yung market, hihintayin ko siyang umangat, tsaka ko lang siya short. Eh, ang laki niya, no? Eh, pwede ko naman siyang pasukan, tapos lagyan ako ng tight stop loss. Pag talo, talo. O, di ba? Yun kasi bro, kasi dahil nga ginawa ko siyang career or main source of income, medyo sumablay ako doon. Sumablay ako doon talaga. Which is, marami igagaslight kayo to be a full-time trader. Which is, hindi ko talaga siya may re-recommend. Yes, there are people who can do that or successful doing that. Pero, hindi talaga bro eh. No? Hindi talaga siya pang full time or main source of income, especially kung may anak ka. Baka naman sabihin mo sa akin, may tapos wala kang anak, tapos palamunin ka sa inyo, tapos hingi ka pa ng baon, tapos mayaman magulang mo, immaterial yung sasabihin mo kasi wala tol, no? Kasi wala ka ron. Kasi halimbawa ikaw, kailangan yung kumain ng pamilya nyo, tapos iasa mo sa dito, di ba? Sasablay ka tol. Okay, Solana. Same sa Solana, di ba sabi ko sa inyo, bullish pa siya dito. Pero magiging bearish lang siya once na kuhain niya tong low. And yun na yung nangyari. Kita nyo nangyari dito. Kinuha niya lang to. Ito yung sinasabi ko bro, na kailangan lang natin makakuha ng sweep ng high. Ayun o, nakita nyo yung green. Ayun o, sweep ng high, then nag-drop na siya. Ngayon, nagre-retrace na siya. Ngayon, kasi tinamaan niya na yung low. Tingnan nga natin. Yan. Tinamaan niya na ba? Oh, tinamaan niya na. Yan o. Tinamaan niya na kasi yung low. Kaya siya nagre-retrace ngayon. Ganun lang siya kasimple. Range low, range high. Tapos daily high, low lang naman yan. No? Ito. Ito yung low, di ba? Yan. Ay. Ito lang yun, no? Yan lang yung low. Nakuha na kaya siya nag-bounce. Dati, hindi ko kinukuha yung mga bounce na yan kasi nga pag bearish, hihintayin mo siya umangat. So ngayon, kinukuha na natin yan. Nakita niyo dito, meron na naman pattern. Ano yung pattern? Oh, yung blue. 'Di ba? Tinuro ko na hindi ko pa tinuturo pero gaya ng sa mga past video ko na ginawa. Yung blue is sign of breakout or possible triangle pattern. Yun na, 'di ba? Dahil nga nasa low ka na, alam na mag-short ka diyan. Hindi. Oh. 'Di ba? Yung blue na yan yung sign. Ito naman, ito yung triangle breakout. Bakit? Kasi nasa gitna ka eh. Wala ka sa may high or wala ka nasa low. So, magbe-breakout ka talaga. Ayan, lagyan mo pa ng ganito. Bakit hindi umangat? Kasi nga, wala ka naman sa low. Ito nasa low. Ito nasa gitna. Doon nag-breakout pa baba. So, yun yung sinasabi ko na, kasi ito, for example, ito. Pwede siya magkaroon ng bullish kasi nga bullish ang bias. Pero nga dahil nga sabi ko nga sa'yo, once na kumakuha na yung low na yon, magiging bullish na. Okay? XRP. Sa XRP tayo. Same with XRP, di ba? Sabi sa inyo, bullish pa tayo dito. Pero magiging bearish lang siya once na makuha na yung low. So, yun, bearish na tayo ngayon. Kaso, nasa ilalim. So, nakuha na rin ata yung low. Tingnan niya natin. Nakuha na rin ata. Ito yung low eh. Wait lang, nakatapusin ang dito na. Nakuha ni low. So, posible magkaroon na tayo ng retracement muna. Sorry? It's alright. Kukunin lang natin tong low. Yung high na yan. And then, posible magkaroon tayo ng pwede tayo mag-range dito ng isang araw. So, bali 2 days before magkaroon ng continuation. No? So, yun lang yung babantayin natin. And, gaya nga nasabi natin mga tol, no? Yung XRP, yan, pumasok na ulit. Di ba, ito sabi ko nung sa last video, once na pumasok to, medyo magiging bearish tayo ulit. Targeting new low. No? Ngayon, mas maganda kapag mag-bounce ulit pataas. Ibig sabihin, aangat ulit yan. Magre-reflect na yun dito yan sa daily. Makakapasok tayo mga tol, no? Okay.
Wait lang, anak, ano? Tapusin lang ni Dad, ano? Okay, Sui. Oh, same kay Sui. 'Di ba bullish pa rin tayo dito? Kaso nakuha niya na yung low. O pagka ganun, change buyers na tayo ngayon. Pero eto kasi hindi niya pa nahihit yung Good job. good job si Dada. Yan, 'di ba hindi pa niya nakukuha. So, medyo magcha-chop to. Ang magiging basis natin kapag ganyan is daily. Etong daily. Daily to mga tol, daily. Nakikita niyo yung ano na yan, yung mga range na yan, daily yan. Okay. Naka-intraday kasi tayo, no? And last one is TRX. Si TRX naman, si TRX at ganito yung nakikita ko kasi inside day siya. So, posible na maging ano niyan is breakout or sweep na tong low. Okay? What do you mean by breakout? So, breakout is hihintay lang natin magkaroon tayo ng pattern dito. Okay? Yung mga pattern na yun, matutunan niya yan soon. No? Kapag nagtuturo na ako. Nandito. Tapos, pwede niyang kuha ito hanggang dulo. No? Or, kapag ka naman ang ginawa niya is ganito. Yan. Tapos, kinuha niya yung ilalim. Pwede kang pumasok dito. Pero, be cautious lang pag tumama na dito kasi posibleng mag-backfire na yan papunta dito. Or, kapag ka pumasok ka dito at mabilis siyang umaangat, ibig sabihin, ang setup niya o pattern niyan is yung inside bar sweep. No? So, ganun lang magiging kasimple yan. Papasimplihin lang natin kasi mahirap na talaga tong trading. No? Okay. So, mga susunod, i-add ko na tong mga forex pairs. Kasi masarap i-trade itong mga forex talaga kasi hindi siya abnormal gumalaw. Okay, so mas natitripan ko siya. Add natin mga tol. Kasi exciting to, malalaman, dito ko natutunan kung kailan malakas yung USD, malakas yung AUD. Doon ko yung nare-realize, pag mahina yung USD, then yung crypto, umaangat talaga. And pagka malakas yung USD, bumabagsak yung crypto kapag madali kasi sabihin noon kasi 'di ba madaling sabihin noon yung kapag yung correlation ng USD tsaka crypto, madaling sabihin. Pero kapag wala kayong data, parang hula-hula-lysis, 'di ba? Kasi paano malalaman ngayon kung mataas o malakas yung USD pag umangat na yung crypto? Di wala na, hindi ka na makapasok. Pero nung nagtitrade na ako ng forex, doon ko na-realize na okay, malakas yung USD, kaya bumabagsak yung mga market. Ngayon, maaga mo siya makikita sa crypto. Maaga mo siya makikita sa crypto. Okay, malakas yung USD, kaya nga siya bumabagsak ko. Kasi malahina ang USD, Brad, yung early this week, yung early days ng week na to. Yung Monday, Tuesday, mahina USD. Then biglang lakas siya, kaya nga bumagsak yung sa mga USD pair natin. Kita mo biglang bagsakan yung mga USD pair. Pero nung Monday, Tuesday, malakas pero bagsakan lahat. 'Di ba? So yun lang muna mga tol, no. Sobrang exciting kasi lahat na natin, na ikutan natin. Ang dali nang ngayon basahin nung sa crypto kasi mahina USD. Possible magsiliparan lahat. Hindi tulad dati na parang hula-lysis, parang nanghuhula tayo. Aangat to. Hindi ganoon, no? Makikita natin strength agad, no? Okay, so yun lang muna mga tol, no? So, day 3 ulit mamaya. Salamat.